Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa ko OFW, yung K-Inside. Bago po natin panorin yung litanya ni Trillanes dahil sa sobrang yabang, kung ano na lang ang lumalabas sa bibig niya, isa mo nang subscribe dyan at isang like sa aking channel. Alam nyo, anong sinabi ni Trillanes dyan? Napaka-thrilling naman talaga siya masyado. Sabi niya, kapag daw iimbitahan siya sa Senado na batukan si Senator Marcolita, ay gagawin niya para batukan lang sa Senado si Senator Marcolita. Diba? Ganun siya kayabang. Diba? Kung ano-ano na lang mga lumalabas sa bibig niya para paniwalaan siya, diba? Para paniwalaan siya. Dati ang ginagawa niya, galit na galit dati siya sa Marcos administration, diba? Yung election ng 2022, galit na galit yan kung ano bang sinasabi sa bungangan niya, na bang lumalabas sa bungangan niya para laban sa Marcos administration. Ngayon, umihingi siya ngayon ng pwisto sa gobyerno. Umihingi ng pwisto? O ito, panorin po natin yung kanyang litanya ni Trillanes. Ulit-ulit ko sinasabi, nandoon ako kasi hinamon ako ni Bato eh. 'Di ba? Ngayon, hindi yun utos. Hindi ako inutusan ni Bato. Hinamon niya ako. Ang hamon, pwede mong i-accept yung challenge o hindi. So I accepted that challenge. Ngayon, sabi ko nga, itong kung si Marcolita ay Sabi niya ni Trillanes, hinamon daw siya ni Senador Bato. Yes. Nakita ko rin 'yan sa mga interview kay Senador Bato. Pero yung pagpunta niya doon sa Senado para magbit-bit ng warrant of arrest na galing sa ICC, sinong nagbigay sa kanya at sinong nagbigay sa kanya ng karapatan na siya magbit-bit papunta ng Senado? Sinong nagbigay sa kanya? Yun ba ay legal? Yun ba ay legal? Para magbit-bit siya, ito iwagay-iway niya sa mga mainstream media. Tama ba yun? Tama ba yun ang ginagawa ni Trillanes? Yan po ay isang kahayupan ng ginagawa ni Trillanes eh. Si Trillanes kung magsalita, akala mo walang dungis ng kasamahan na ginagawa sa gobyerno. pumunta ng Senado para batukan siya, I will accept that as well. Okay, sir, update na lang po sa ICC, sir. May info ba tayo na may darating pang mga ibang arrest warrants, sir? Yes, may darating pa, pero ilang months down the road pa yan lalabas. May info tayo, sir, kung nasaan po si Senator Bato de la Rosa as of the moment? Marami mga leads, pero kailangan i-validate ito eh, kasi we have to be very sure. But in time, ano yan, magkakamali yan. Pag dumungaw yan, arestado yan. Ito yung mamang ito, kung magsalita, akala mo walang ginawang kalukuhan sa sa gobyerno. 'Di ba? Pangalawa, naku, 'di ba? Yung nagkaroon ng problema na uhuli siya. Saan siya nagtago? Doon din siya nagtago sa loob ng Senado. Itong mamang to talagang hindi mo maintindihan kung nakasinghot ng awas or nakasinghot ng katul. 'Di ba? Iba-iba yung kanyang litanya eh. I believe that's the most prudent thing to do, na magsanib puwersa ang Marcos administration at ang mga middle forces na tinatawag. That way, talaga mako-consolidate yung lahat ng mga anti-Duterte forces para siguraduhin hindi na makakabalik sa pwesto ang mga Duterte. And totoo daw, sir, may alok daw po si... Diba? Gusto niya magsanib puwersa yung administration. Tapos ayaw niya na makakabalik yung mga Duterte sa pwesto. Bakit takot na takot siya? Si Trillanes na makabalik sa pwesto yung mga Duterte. Bakit? Kasi ramdam niya na kapag makabalik yung mga Duterte sa pwesto, mayroon siyang kalalagyan talaga to. Baka pulitin na lang sila sa kangkungan. May kalalagyan talaga to. Hindi lang si Trillanes, pati yung kanyang mga alipores, talagang dadaputin sila yan. Na pinagagawa nila na laban sa mga Duterte. Kahit
binabakbakan ni Trillanes noon ng Marcos administration. Ngayon gusto niyang pumapil, gusto niyang makipag dikit sa administrasyon. Ano yan? Kainso ka lang bang ginagawa ni Trillanes? Wala siyang wala siyang sariling wala siyang sariling pag-iisip. Kung saan doong nakakataas, doon siya didikit. 'Di ba? Tingnan niyo, balikan niyo yung mga dating mga video yung election time. Galit na galit siya sa Marcos administration. President Bongbong Marcos sa inyo na pwesto in the upcoming national election? Okay. Sir, going back to the Senate, we're running for a national position. No, I don't intend to run this coming election na kandidato sa 2028. May mamataan na kayo, sir? Kahit hindi ka tumakbo sa 2028 na eleksyon, hindi ka mananalo. Kahit siguro nga barangay captain, hindi ka mananalo eh. Di ba? Hindi ka mananalo. Ang ginagawa mo lang, mambwisit sa mga taong ayaw mo. Tignan mo, bakit masyado kang tahimik sa flood control? Na ang ninakaw na, bilyon-bilyon na ninakaw sa Pilipinas, tahimik si Trillanes. Yung nasa utak nila, lahat na lang is Duterte. Duterte, Duterte, Duterte. Walang silang ibang ginawa kundi pabagsakin ang mga Duterte. Ang mga dati nilang mga kalaban sa politika, ngayon kakampi na nila para mapabagsak lang yung mga Duterte. Di ba? Tapos ngayon, ihingi pa siya o bibigyan pa siya ng pwesto ni Marcos sa gobyerno. Nako! Grabing grabing kanilang mga labanan bibigyan pa ng pwesto. Parang nagkampi-kampi na silang lahat, no? Para pabagsakan ng mga Duterte kasi alam naman nilang mangyayari kapag nanalo si BP Sara sa 2028. Alam na nilang mangyayari. Hahabulin sila sa ginawa nilang mga pambababoy kahayupan na ginawa nila sa mga Duterte. Hahabulin talaga sila. Yung mga taong nakapaligid ng mga kung sino ba niya, mga Judas, Barabas, Pontius Pilato na nakikipag dikit kay Trillanes, sigurado yung hahabulin talaga. Kaya ang mangyayari, kita-kits na lang tayo sa 2020 na election kung sinong mananalo sa 2020 na election. Kasi kung sakaling hindi manalo si BP sa manalo or ever na ma-impeach siya sa Senado, kunwari lang yan kapag may impeach, marami ba dyan mga Duterte na pwedeng umalik kay Sara Duterte. Pero expected na natin na hindi may impeach si Sara sa Senado. Kasi ang labanan kasi sa impeachment, yan po ay numbers game lang yan labanan dyan. Kaya ito si Trillanes, pinipilit nila at ngaw-ngaw masyado, kung sino pa naman kangaw-ngaw niya, kagaya lang siya ni Anticlear na ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, at kung sino pa diyang mga barabas dyan para mapabagsak lang mga Duterte. Ang kakampi ngayon ng mga Duterte ay mga taong bayan na sumusuporta sa kanya, yung mga diehard na sumusuporta sa kanya. Hindi nangangahulugan na marami ng mga Duterte alay, lalong-lalo pa kay Ari Roque, kung sino pa dyan, kay Kibuli, kung sino pa dyan mga tao na gusto nilang ipakulong, hindi nangangahulugan na tapos ang kanilang political career. Wala. Yung taong bayan na ang nagsasalita. Na kailan bumalik ng mga Duterte. Kasi ngayon, anong nangyayari ngayon? Bagsak. Saka nakakita sa buong kasaysayan ng Pilipinas na ang rating SWS rating ni Bongbong Marcos ay negative 15. Hindi yan nakakatuwa. Hindi yan nakakatutuwa sa sambayang Pilipinas na negative 15. Ibig sabihin, wala nang mga Pilipino na sumusuporta sa kanyang ginagawa dito sa Pilipinas. Kaya yan ang nangyayari. So, ayan mo na mga kababayan ko. Sa ngayon, masalamat sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel. And sa ngayon, bye-bye!